ginagawa ng DSWD to assist Filipinos cope with climate change and so on? Magandang umaga po sa ating lahat, Secretary. Magandang umaga po. Sa lahat ng mga kaibigan natin sa media, magandang umaga po. Maganda po yung nabanggit ni Director at ni Secretary. Napakahalaga kasi ng datos at information sa pagbubuo ng mga mekanismo na tutugon sa mga pangangailangan ng mga pamilya at mga individual na naapektuhan po ng iba't ibang mga disasters. Alam niyo po, binalikan ko yung nabanggit ni President Marcos Jr. noong kanyang unang SONA, July 25, 2022, nang sabi nga po niya, I am ordering the DSWD to quickly respond to the needs of the victims of calamities and other disasters. Dahil po sa utos ng Pangulo na iyan, binuo ng DSWD at kasalukuyang ipinapatupad ang buong bansa handa program. Sa DSWD po, being the lead in social protection, tinitiyak po natin na mga pangangailangan ng sektor na ito ay matugunan sa mabilis at maayos na papamaraan. Dito po sa buong bansa handa program, ninanais po natin na ma-improve o mas mapagbuti yung capacity ng DSWD na tumugon in a timely and efficient manner sa mga pangangailangan nga po ng mga disaster-affected families and communities sa pamamagitan ng pagbubuo ng dalawang parallel supply chain. Una is government sector-driven and second is the private sector-driven. Under the government sector-driven or supply chain one, pinalakas pa po natin yung production ng ating mga family food packs sa mga major hubs po natin. Meron tayong dalawang major hubs located in located in Pasay City, that's National Resource Operations Center, and another one in Cebu, yung Visayas Disaster Response Center. Dito po, nagpo-produce tayo ng mga family food packs na pre-preposition naman po natin sa ating mga spokes and last miles. Meron po tayong mga 75 hubs. Ito po yung mga regional and provincial warehouses that are DSWD managed. And meron naman po tayong mga last miles na kung saan ito po ay mga warehouses ng mga local government units or ng mga private organizations na nagagamit po natin by virtue of a relief prepositioning agreement. Tayo po ay nag-enter into such agreements para nga po matiyak na itong mga family food packs natin ay mai-preposition natin sa mga lugar na madalas po na maapektuhan ng mga disasters. So yun po. Ma'am, technology, again, yung question ko kasi nagagalit sa naging karanasan ko. Noong mga 1990s, pag nagbigay ng tulong ang DSWD, I remember it vividly, nabigay ng dilata. So happen, may kakain siguro ng mga 200 na evacuees. Nalimutan yung abrilata, yung can opener. So hindi makain at syempre may nail clipper ako sa bulsa. Siguro after several years, bumigay na rin. Tapos, minsan may dalang mga pagkain, kinakailangan lutuin, yung instant noodles, wala namang apoy kasi basang-basa yung paligid. So, tapos yung tubig is everywhere pagkabaha, pero walang pwedeng iligo, walang pwedeng inumin. At ang hirap daw i-transport ng tubig kasi napakabigat. Ma'am, yung bang teknolohiya ay na-apply na ngayon? Parang narinig ko na DOST may ginaganyang mga teknolohiya eh. Yes, Ariel. Actually, ang DOST ay napakalaki po ng naitulong sa DSWD sa pagbuo po ng aming ready-to-eat food packs. Finormulate po yan ng DOST para matiyak na yung mga pangangailangan, yung pong nutritional requirements ng bawat pamilya at individual ay natutugunan po natin. Kasi basic human right po na i-provide natin yung pong pangangailangan sa pagkain ng mga pamilya o individual na naapektuhan kapag lalong-lalo na ng mga disasters nga po. Yung pong mga ready-to-eat food packs natin, ang gamit na po natin dyan ay ready to, ano na to? Easy open can, sorry. Easy open cans po yung mga dilata natin. And then yung pong arroz caldo at yung arroz caldo and champurado, ano yan, naka-pouch po yan na madali pong punitin. At ito nga po, hindi na kinakailangan na iinit
i-microwave o isawsaw sa baso na may mainit na tubig. Pwede na po siyang kainin as it is. And yung pong mga ready-to-eat food boxes po namin, meron na rin siyang sport. So, hindi mo na kailangan pong maghanap pa. Dahil alam naman natin, kapag may mga disasters nga, walang-wala po tayo, wala tayong dala. So, it's all there. Now, yung ready-to-eat food packs natin, if I may add, meron din po yung protein-rich biscuits and meron yung complementary food for infants and lactating moms. Oo, si Mom Shi. Again, yan po ay binuo ng DOST FNRI. Again, sa mga evacuation center, nagbibigay po kasi ng damit. Kulang ang tubig, kulang sa ligo, may nalilimutan pong ibigay. Kaya makikita mo na sa evacuation center, nagkakamot. Pwede mo sa susunod na emergency kit, may kasama ng Andes, yung ipamimigay. Okay, ang DSWD, aside from the family food packs and ready-to-eat food packs po na dinidistribute natin, meron din po tayong non-food items. Yung mga non-food items din natin, magkakaiba yan. May hygiene kits, kitchen kits, family kits, magkakaiba po ang laman yan. Yung nabanggit nyo po, yung mga family kits, nandyan po yung mga damit, yung mga hygiene kits, nandyan yung mga sabon, toothpaste, toothbrush, shampoo, and yung din po mga ibang mga non-food items na dinidistribute natin ay, again, batay nga po sa mga pangangailangan. Yung dinidistribute natin, batay po doon sa pangangailangan ng ating mga disaster-affected families. Ang DSWD po kasi, hindi lamang yan nangunguna sa provision of food and non-food items. We are also lead in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. So talagang tinitiyak po natin na yung pangangailangan ng bawat sektor, ng bawat miyembro ng pamilya ay naibibigay po natin. Kaya nga po nakahanda lahat yan at nakapreposition sa iba't ibang panig po ng ating bansa. And idagdag ko rin po no, na ng DSWD nag-invest na rin po sa mga water trucks and water treatment systems. Because alam nga po natin na kapag may mga pagbabaha o iba pong mga disasters, ang isa sa mga pangunahing pangangailangan din ay may inom na tubig. So, nag-deploy na rin po tayo niyan sa ating pong mga field offices. And aside from that, meron din po tayo yung mga water filtration kits na tinatawag. Timba po ito, pero may laman siya na water filtration system na siyang idinidistribute din natin sa mga evacuation centers. So talagang hinanda po ito ng DSWD because we've learned so much from our experiences in the past. And sabi nga po natin, we truly recognize the effects of the various disasters affecting our country, especially that sabi nga po ng World Risk Index, we're number 1 na vulnerable or at risk sa iba't ibang pong mga kalamidad. And gayon din po, batid din natin yung effects ng climate change that could exacerbate, that could intensify and increase the frequency of typhoons that might affect our country. Kaya talagang pinaghandaan po ng DSWD. In fact, we're also making use of the predictive analytics for humanitarian response. Yan po ay impormasyon na ginagamit ng DSWD para malaman po kung ano ang bilang ng mga potentially affected population kapag may tumama po na bagyo or kapag meron pong volcanic eruption or other extreme weather events that may affect our country.